It's about getting from point A to point B with a story. Ano bang story na pwede kong gawin? Ano bang topic ko? Wala akong idea. It's either going to be your passion, which is ang akala kasi natin pa nag-vlog, kailangan kagaya agad ng idol natin. Kasi nga, ang dami mong task sa araw-araw eh. Yung sinasabi mong busy ka, yun na yung vlog eh. Kasi keeping yourself busy habang sinasabay mo yung vlogging. Nag-intro ako, naka-slow-mo. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so good morning Martians. Today is actually supposed to be may shoot tayo dapat, another shoot dapat talaga today. May shoot ako sa ASSC podcast, My Bread and Butter. Yun nga lang, tambak ako ng i-edit today. 3 ang i-edit ko. Technically, I will be editing 30 videos today. I will be finishing 30 videos today. Yun yung target ko. So, habang gagawin ko yun, syempre, hindi ko na na-outro yung vlog kahapon, pero this is another vlog. Ang iniisip ko po is, paano lang naman. Well, hindi eh. Since I've been vlogging for, kailan ko ba biniling Action 5? Ito yun, I've been vlogging for X amount of days. For sure, meron nagtataka sa inyo, paano ako nagva-vlog? Or how I actually vlog? Or, alam nyo, gusto ko ituro sa inyo today, sa mga nanonood dyan, plano ako bumili ng Action 5, plano ako mag-start ng vlog. Let me teach you guys on how to actually vlog. First things first, there's 2 ways. You can be creative or you can do it raw. Paanong raw? Kasi the first thing that is on a person's mind every time na sinasabi mag-vlog is may crazy editing, may music, may sound design, may intro, may outro, may topic. Hindi naman ako mag-vlog kasi hindi naman ako interesting. Yun yung mga pumapasok sa isip ng mga tao na nagpaplano mag-vlog. Hindi ko naman sinasabing paramihin ng vloggers sa Pilipinas. Pero this video is probably para sa misguided vloggers na hindi pa rin nila mahanap yung flow up until now. The best thing to do is to start raw. After starting raw, as in mag-raw vlog ka lang. Tignan mo lang yung flow, tignan mo lang yung magagawa mo. Start from scratch. Start from there. So hanapin mo muna ano yung mga sangkap bago mo sila gisahin. Gets mo ba? So the first rule is to do it raw. Now, after doing it raw, it's about getting from point A to point B with a story. Ano bang story na pwede kong gawin? Ano bang topic ko? Wala akong idea. It's either going to be your passion, which is let's say may passion ako, cameras. Ito, I can expand, I can talk about it for like 1 hour. Pero, what about the other personal aspects of my life? Like, for example, gusto kong bumili ng kape. Yun yung vlog ko today. Bibili ako ng kape, pupunta ako ng point A to point B. Galing ako dito, pupunta ako doon sa bibili ng kape. Bibili ako ng kape, order ako ng kape, pag-uusapan natin yung kape, sabihin ko na masarap. May specific din kasi na niche. But yun nga, when you're starting out, start raw. Anong gagawin mo today? I-vlog mo lang yung gagawin mo today. Kung ano yung trip mo today, yun lang yun. Hindi mo kailangan Ang problema rin kasi, ang akala kasi natin pa nag-vlog, kailangan kagaya agad ng idol natin. Hindi dapat ganun. Yun yung mali doon. Ang karamihan nagsisimula sa ganun. Actually, nag-start ako sa ganun, yung idol. Gagayahin mo yung style ng vlogging ng idol mo. Pero kasi in reality, hindi naman para sa'yo yung style na yun. Kasi hindi ka naman sikat pa. And hindi ka naman, alam mo yun, you really need to find your own, bukod sa personality bukod sa niche din, mahahanap mo talaga yung sarili mong style. Para sa akin lang naman. Kapag nagva-vlog ka araw-araw, kapag ginagawa mo siya araw-araw, doon mo makikita yung flow, doon mo makikita kung paano ka magkukwento. So, ganito siya. Let's go from point A to point B. For example, papunta tayo ngayon sa point B. So, this is clip number 1. Guys, the point of this whole sequence is to actually show you that you can go from point A to point B
Hindi nyo naman to exactly kailangan gayahin. Pwede nyo i-try. Yeah, pwede nyo i-try. Kasi ang main goal natin is to help you make your first vlog nang walang kahirap-hirap. Coffee. Isa pong Spanish latte. Ano po? Spanish latte po. May Spanish latte. Oo, tapos boss yung bean, tapos pwedeng soy milk na lang. Ang tibay ko din mag-advise na kung paano mag-raw vlog. Palibasa, Action 5 yung gamit ko. Pero kasi sobrang dali, tsaka less mahihain. Diba, kumuha lang ako ng kape. Pero, ang dami ko pang gustong i-share sa inyo at sabihin sa inyo about sa paggawa ng first vlog. So, let's go. Basically guys, this type of vlogging mag-work sa'yo kung hungry ka to actually make one. It's that simple guys. Going from point A to point B nang hindi masyado pinahihirapan yung sarili. May kape na ako. So today, may task kasi ako. Basically, when you're making your first vlog, you find something interesting you want to do and go from point A to point B. Next thing after accomplishing point A and point B, ano nang gagawin ko? Maghanap ka ng gusto mong gawin. Like, pwede ka mag-mall, pwede ka pumunta sa park. Keep things interesting through actually, ano lang naman parang ang iisipin nyo lang guys. Ang manonood nito kayo lang. Yun kasi yun, hindi mo dapat isipin kung marami pong manonood. Kasi first vlog, malamang sa first vlog mo it's probably gonna get 20 views or less, maybe 100. Depende kasi yan kung yung gagawin mong vlog is timeless. But, halo na. Spanish latte ng Sus Coffee. It's actually my favorite. Pero yun nga, Martians. Yun, tulad nun, ito yung great example na itong ginawa natin from point A to point B. Yun yung pwede mo maging first vlog. If you would go back to the very first video na in-upload ko this year, it's just a 3-minute video na sinut ko gamit ang phone. Your first vlog doesn't have to be, alam mo yun, the perfect one. It has to be episode 1. Diba? May kasabihan parang mamili ka, day 1 or 1 day. Kasi, I'm a firm believer as well na kapag nasimulan mo na mag-vlog, sinubukan mo araw-araw, hindi mo masyado pinakomplika, wag mong pakukomplikahin. Kasi nga, ang dami mong task sa araw-araw Yung sinasabi mong busy ka, yun na yung vlog Kasi keeping yourself busy habang sinasabay mo yung vlogging, medyo para sa akin na parang nadidetox, nawawala yung hindi ako masyadong cramped. Kasi pag nag-focus ako sa task ko, na mag-focus ako mag-edit, mababurnout ako. And at the same time, on the side, wala akong ibang ginagawa. Like, pwede naman ako mag-workout. But doing this vlog actually keeps me sane. Yun yung masasabi ko. But another as well, sa daily vlog kasi natin, sa 365, goal kasi natin is maging consistent. Ipakita sa inyo na hindi mo kailangan mag-vlog na sobrang ganda para makapag-produce, para makapag-upload. Yung iba nga kasi masyado nang kinain ng perfection, ayun, kinain na rin ng backlog, kinain na rin ng pagkatagal-tagal na hindi pa nag-a-upload. Kaya lahat ng taong nakakasalamuha ko na hindi masyado nag-a-upload, hinahawaan ko ng positive vibes. At kung nakatiga sa part ng video na to, alam nyo na I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And yun nga, ang daya rin Nagpinakita ko sa inyo how to actually vlog from nothing. Pero madaya rin kasi ang gamit ko Action 5.
napakadaya ko man. Pero kung gagawin ko yung ginawa ko kanina, gamit yung S3 na may full vlogging setup, malamang sa malamang nahiya ako. Pero that's another story to tell when it comes to pagiging mahiyain sa pagbablog. The main goal of our video nga is to help you guys start from scratch. Even though you have the best editing tools, even though you have the best camera, start by doing it raw. Paulit-ulit kong sinasabi. Simulan mo lang ng raw muna. Up until makita mo na kung ano yung mga gusto mong i-improve. Kasi kailangan mo ng foundation eh. Building a vlog is like building a building. Wow. It's like building a house. Kailangan mo ng strong foundation, and then the rest will come along. Like, hindi natin namamalayan, meron na tayong 100,000 views, 1 million views. Kasi vlogging shouldn't be that complicated. Honestly, it could be, but it's only gonna burn you out. Pwede kang maging entertaining, pwede kang maging katulad ng idol mo, pero paano yung ikaw mismo? Your vlog should reflect your personality. Kasi that's what's going to make you different. The shots, the storytelling, it's all there in the internet. It just so happens sa kung paano mo siya minimix, kung paano mo siya hinahalo. But some people are stuck with the idea na mag-vlog ako pero gusto ko kasing hype ng idol ko. Hindi ka naman million followers, hindi ka naman sikat pa. Bakit ka mag-vlog? Nagagaya mo yung style ng isang sikat. Ipipressure mo yung sarili mo. Walang masama sa paggaya ng style ng sikat na vlogger, but yung ipipressure mo yung sarili mo with the thought of you want to go viral, you want 1 million views. That's not the way. Starting it right, baby steps ka lang, di pwedeng biglaan. Di pwede. Kasi sometimes the things na makukuha mo ng biglaan, sobrang bilis mo rin yan mawala. But the things na dahan-dahan mong binubuo, may foundation ka, those are the best kind of things to actually achieve. Yun. Kape muna tayo. Bruh. Zeus Coffee hits straight up. Yan ang masasabi ko. Kasi medyo nauumay na rin ako minsan sa, sa green. Sa green, sa green brand. Alam niyo na yung brand na yun. Ito, nilalatag ko na yung B-roll sequence sa shoot natin kay Mark Heras. And sobrang daming clips. Umabot ng almost 3 minutes yung video. So, kailangan ko siya i-chop down to a B-roll video. And then, after nito, i-edit ko na agad yung sa Watami. Yung 2 shoot sa Watami. And then, after nung 2 shoot sa Watami, i-edit ko na yung 2 vlogs na kailangan ko tapusin, which is yung vlog na BTS ng Watami, and then itong vlog na pinapanood nyo ngayon. Most probably, you're gonna watch this vlog either an hour after the first vlog or gabi. Depende kung talagang ipopokus ko yung sarili ko dito. So, balikan ko kayo in a bit. Wait lang. I'll give you guys more insights on how to actually make your first vlog. Pero wait lang. Babalikan ko kayo. Out of nowhere, ito medyo tapos na ako sa mga ginagawa ko. Quick break muna ako. Ito yung quick break ko. Kakanta. How could my day be bad when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. So how can my day be bad? It's a day for you. Okay, so Martian's quick update. Matapos na po tayo sa ginagawa natin. Hindi ko rin maintindihan kung anong meron sa araw na to, pero mukhang okay naman, mukhang successful naman, mukhang goods naman din. Kasi dumog na naman tayo ng shoot dahil katapusan na ho ng buwan. Last week na ng June, and then July is coming, as in, it's gonna be a new month. And malapit na at papalapit na ang 200 special. But for today's video nga kasi, ayun, talagang worried lang din ako partly kung alam mo yun, kung anong gagawin ko sa 200 special. But as far as I'm counting the vlogs, yung 200 special, may shoot kami nun. At kasal yung araw na yun. So, baka yun na yung maging 200 special. Because I rarely take
wedding gigs. Hindi ako talaga nagwe-wedding gigs na ever since. Kasi, for me, it's tiring and hindi ko siya niche. I mean, storytelling is still my niche. Alam mo yun? I mean, I like it, but choosy ako. Sa totoo lang. Especially, hindi choosy purely. Alam mo yun, choosy ka na. Because when you're aging and you're you know, broadening down your niche sa industry, ayun, pipiliin mo na lang din talaga kung ano yung mga shoot na alam mong kaya mo na 100% confident ka. But itong wedding na to, confident pa rin naman ako syempre. And I'm also super confident with the people that I hired with this project. It's going to be an SDE na may wedding documentary na kakaiba. And oo nga pala, gusto kong balita sa inyo kung nakarating kayo sa part-time video na to. Syempre, una sa lahat, sending you guys nothing but blessing and abundance. May ilaw tayo ngayon, no? And of course, dumating na yung accessories ko para sa Action 5. Bukod sa today, the main goal for today was to actually teach you guys how to make a vlog from start to finish. Well, basically, you can. You can start your vlog off by introducing who you are, what you do, alam mo yun, then expand. Though the first thing about your first vlog, it needs to be boring. It doesn't need to be super interesting because doon ka magbabase kung saan ka magbabago. Yung first vlog mo, ganun ko siya nakikita. Kaya ayun. Ano naman ako today? Super busy ko today, tapos ang epic lang ng araw to kasi maraming magandang nangyari, guys. Nagbubunga na lahat ng bagay na pinaghihirapan natin. Yun lang ang masasabi ko. Kasi yeah, mahirap, sa totoo lang, mahirap maging videographer, manager, mahirap i-manage, sa totoo lang. Tapos daily vlogger ka pa. Kaya dapat kakayanin natin ang mga bagay-bagay, ganun dapat tayo. Tsaka dapat lahat ng challenge is kakasahan natin. 'Di ba? Pwede kang maging motivational vlogger kung gusto mo. Yun lang yun. Maraming pwede mangyari sa daily vlog. And even in your first vlog, pwede mong gawin, magplano ka na, alam mo yun, go somewhere, mag-travel, pwede ka mag-food review. Basta ang lagi nyo lang tatandaan, it doesn't have to be perfect. Kasi nga, sabi nila, don't let perfection get in the way of good enough. Hindi siya na-elaborate masyado, pero ayun nga, you just have to do it. Simulan mo, gawin mo. And yung basic pattern dito sa vlog na to is mag-intro ka, topic mo, daldalin mo, mag-outro ka. But of course, as time goes by, dun mo malalaman kung saan ka papunta, kung anong plot twist nangyari sa araw mo. Madalas kasi ang problema ng mga tao talaga when it comes to vlogging is hindi nila alam yung topic na gagawin nila, or parang napanghihinaan sila ng loob na hindi sila interesting. Lahat kayo interesting, yun lang masasabi ko. Kung pinili nyo maging hindi interesting, kayo na yan. Hindi ko na problema. Uy. Hindi. I mean, problema yun, guys. But anyways, yun lang naman ang ano ni Marco Mars. So, yeah. Ewan ko kung may ganap pa ako ngayon. Kasi durug na nga yung utak ko. Ito yung mga inedit ko. Yan. Ito. Basta yan. Yung mga inedit ko. Kaya yung utak ko ay na-split na ng sobra. Despite doing the vlog, natapos ko rin yung edit ng vlog. Di ko tuloy alam kung i-upload ko ngayong gabi o bukas na lang ng umaga. Kasi nga mangyari, dalawang vlog ang papanoorin nyo bukas. Kung sakali. But, sama kayo. Gusto kong mag-dinner sa labas kasi last day na rin namin bukas. So, let's go. Simpleng transitions lang. Hindi kailangan maging fancy. Lagyan nyo lang ng simpleng click or ng something interesting. Just put like a simple sound effect. It's all gonna be good. It doesn't have to be super complicated, especially when it's your first vlog. And yeah, the first rule about it is vlog as comfortable as you can. Huwag kang maging masyadong hard sa sarili mo. Tara na. Doon sa kabilang side. May nagbangka. Yeah. Next target client, guys.
That's how you actually make a vlog. A proper, not so judgmental, not so epic, simple vlog. And from there, dun siya pwedeng scale up. Dahil dyan bibili ka